Rosita, anong ginagawa mo dito? Sarado na ang palengke. Nandito ka pa? May naiwan lang akong gamit. Binalikan ko lang. Gusto mo tulungan na kita? Kung hindi nakakaabala sa'yo, Okay lang. Hindi naman kaya ng konsensya ko na pabayaan na lang kita rito. Lalo na't mag-isa ka lang. Delikato. salamat. Ang bait mo talaga. Naku, maliit na bagay. Aalalayan na kita. Dito tayo dadaan. May ilaw dito. Teka, paano mo nalaman na may ilaw? Sensitive ang aming pandinig. Naririnig ko yung basing ng ilaw. Grabe ano? Nakakahanga naman kayo. Para palang nakakakita rin kayo sa gabi ano? Minsan nga, nakakalimutan ko na bulag ako. Ha? Dati rin kasi akong sighted, bago ako nabulag. Kaya alam ko kung gabi o umaga pa lang. Kinasanayan ko ng ihip ng hangin at ang tunog ng mga sasakyan. Besuwag! Besuwag! Ano yun? May aswang daw. Iwan mo na ako. Ano? Iwan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Pero parang hindi ko naman yata iwan ka sa ganyang kalagayan. Sanay na ako sa ganito. Sige na, umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Diyos ko! Aswang nga! Takbo na, Gino! Iligtas mo ang sarili mo! Oo! Oo! Hindi siya dapat makawala. Hindi dapat. Nararamdaman kong nakalayo na si Gino. Kahadlangan ko ang aswang na ito. Diyos ko! Ano ito nakikita ko? Naglalakad siya patalikod at sobrang bilis siya maglakad patalikod. Bulag siya pero bakit ganun siya kabilis maglakad? Tinulungan niya ako makalayo sa aswang. Pero ang ipinagtataka ko, bakit ganun siya? Bakit patalikod siya kung maglakad? Diyos ko! Ano ba talaga siya? Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Anak, gising na. Nakagayak na tatay mo papuntang palengke. Ay bilisan mo na. Uminom ka na ng salabat para mainitan na sikmura mo. Bago kayo dumiretso sa palengke, ikaw na rin ang nagsabi na gisingin kita kapag luluwas na tatay mo. Opo, Nay. Pabangon na po ako. Ang sarap pa sana matulog. Ay, hindi pwede, Gino. Tatanghaliin ka sa trabaho mo. Kaya sige na, bumangon ka na dyan para sabay na kayo ng tatay mo umalis. Opo, Inay. Eto na po. Babangon na. Inaantok na bumangon si Gino. Kusot-kusot ang kanyang mga mata at dumiretso siya sa kanilang maliit na kusina. Saka gumawa ng mabilisang salabat. Binigyan niya rin ang kanyang amang si Marco. Mabilis nilang tinapos ang pag-inom ng salabat bago magpaalam sa kanyang inang si Tasha. Naaalis na sila patungo sa palengke. Isang bodeguero si Gino, samantala ang kanyang amang si Marco, isang tricycle driver. Bago makarating sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Gino bilang isang bodeguero, ay madadaanan nila ang tindahan ng saging kung saan isang magandang bulag
na tendera na si Rosita. Mabilis na bumaba ng tricycle si Gino bago nagpaalam sa kanyang ama. Pero bago siya dumiretso sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho, binati niya muna si Rosita at nginitian kahit hindi siya nito nakikita. Magandang umaga sa'yo, Rosita. Gino, ikaw ba yan? Oo, ako to. Nax, natatandaan mo ng boses ko Palagi mo akong binabati tuwing umaga. Kaya imposibleng hindi ko matandaan ang boses mo. Oo nga pala. Pumasok ka na sa trabaho mo. Baka malate ka pa. Sige mamaya bibili ako ng saging Reserve mo na yung magandang klase. Walang problema. Nakangiting dumiretso si Gino sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Halos katabi lang yun kung saan nagtitinda si Rosita. Maganda si Rosita. Maraming nagpapalipad hangin sa babae. Pero ngiti lang ang isinasagot ng dalaga sa mga ito. Isa na roon si Roger na namataan ni Gino. Napapalapit sa pwesto ni Rosita. May dala itong isang maliit na Tupperware na sa hula ni Gino. Isda ang laman. Isa kasing fish vendor si Roger. Magandang araw sa'yo, Rosita. Roger, ikaw pala. Magandang umaga din sa'yo. Bibili ka ba ng tinda kong saging? Oo, sana eh. Isang piling ng lakatan. Sige, 50 lang. Salamat. Oo, ito bayad ko. 100 yan Sa'yo ng sukli. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Kahit wag na. Rosita, huwag ka nang mahiya. Bukal naman sa loob ko ang pagbibigay sa'yo niyan eh. Isa pa, Pasko ngayon. Sige na. Salamat, Roger. Ang bait mo talaga sa akin. Siyempre naman, mahalaga ka sa akin eh. Eto nga pala. May dala akong paksiw na tanigi. Masarap to. Sana magustuhan mo. Ikaw talaga. Nag-abala ka pa. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Wala man lang akong maibigay ngayong Pasko. Pumayag ka lang na ihatid kita sa inyo, Rosita. Masaya na ako doon. Ayos lang kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Ang tagal mo na rin nakikiusap sa akin ihatid ako. Kaya sige na nga. Papayag na akong ihatid mo. Talaga? Rosita, maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ako napasaya ngayong Pasko. Sige, maaga akong magsasara ng tindahan mamayang hapon. At dadaanan kita dito Sige, hihintayin kita. Malawak ang ngiti ni Roger habang paalis ng tindahan ni Rosita. Habang paalis sa tindahan, madadaanan niya ang tindahan kung saan naruroon si Gino. Masayang bumati ito kay Gino na ginawa naman ng binata pabalik bago sandaling huminto si Roger sa tapat ni Gino at nagsimula magsalita. Gino, Bakit, Roger? pumayag na si Rosita na ihatid ko siya sa kanila mamayang hapon. Talaga? Kaya palang saya-saya mo ngayon Oo, kasi sa wakas, sa ilang linggo kong kaaalok sa kanya, na ihatid ko siya sa kanila ay pumayag rin siya. At alam mo ba, maaaring pagtapos ng araw na to ay magiging kami na. Nanliligaw ka ba sa kanya? Hindi pa naman literal. Pero di ba ganun din yun? Kasi pumayag na siyang ihatid ko siya. Di ang kasunod nun, liligawan ko na siya at sasagutin niya na ako. Di magiging kami na. Iba ka talaga. Ang advance mo mag-isip. Sa bagay nga, baka naman magustuhan ka ni Rosita. Kahit bulag yan si Rosita, mamahalin ko yan, Gino. Ang ganda-ganda niya talaga.
walang ibang mas gaganda pa sa kanya dito sa baryo natin. Nax, iba talaga ang tama ni Rosita sa'yo ha. Sige, marami pa akong kailangang tapusin eh. Pasensya ka na, nadistorbo pa kita. Masaya lang talaga ako eh. Sige, mauna na ako, Gino ha. Merry Christmas! Merry Christmas din sa'yo! Natatawa pero naiilang na sinundan ng tingin ni Gino si Roger. Bata lang itong tingnan pero may edad na rin kasi. Pero wala pa itong asawa. May mga naririnig at nakikita naman silang kasintahan nito noon pero hindi nagtagal. Ang pakikipagrelasyon ng lalaki hanggang dumating si Rosita sa kanilang baryo. Marami ang nabigani sa kakaibang ganda ng dalaga kahit bulag ito. Kahit pa si Gino, may nararamdamang paghanga sa babae. Pero hindi niya napagtuunan ng pansin dahil busy siya sa trabaho at nag-iipon para sa balak niyang pagbabalik sa pag-aaral. Kinahapunan, habang isinasara ni Gino ang tindahan, nakita niya ang excited na si Roger. Napapalapit sa pwesto ni Rosita. Nagliligpit na rin ang mga tinda nitong saging. Gino! Una na kami sa'yo ha. Maligayang Pasko ulit. Maligayang Pasko din. Gino, may tira pa akong saging. Bibili ka pa ba? Sige. Isang piling na saba, yung hindi pa masyadong hinog. Mabuti na lang may tira pa ako. Hindi mo naman kasi sinabi kanina kung aling saging ang bibilhin mo. Nakalimutan ko eh. Magkano ba lahat? Bigay ko na yan sa'yo. Ha? Pamasko ko na. Nako, nakakahiya. Tanggapin mo na, Gino. Pasko naman ngayon eh. Paano? Una na kami. Halika na, Rosita. Sige, una na kami, Gino. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko rin. Sinundan ng tingin ni Gino si Rosita at Roger habang paalis na nagkukwentuhan ang dalawa. Masayang naglalakad palayo. Kaya napabaling si Gino sa isang piling ng saging na nasa kanyang kamay na nakasilid sa sandubag. Sakto namang dumating ang kanyang amang si Marco at inaya na siyang umuwi. Pagdating ni Gino sa kanilang bahay, naabutan nila ang kanyang inang si Tasha na abala sa pagluluto ng konting pagkain na pagsasaluhan nila para sa Noche Buena. Oh, mabuti naman at may dala kang saging na saba, Gino. Mainam yan para sa turon. Ikaw na magluto ng turon ha? At magluluto pa ako ng pansit. Opo, inay, ako na po. Kay Rosita mo ba nabili ang saging na yan? Opo, itay. Mabuti na nga lang pumitira pa. Tsaka hindi niya na pinabayaran sa akin, ibinigay niya na lang. Ang bait talaga ni Rosita, ano? Ang ganda-ganda at ang sipag pang bata. O ikaw, Gino, anak, bakit hindi mo siya ligawan? Ha? May naman. May nanliligaw na ho sa kanya. Inihatid pa nga siya pa uwi. Ha? Sino? Oo nga, anak. Abay, ang swerte naman kung sinong binata na yon. Si Roger po, itay, inay. Mukha mabait naman si Roger. Masinop rin sa pagiging fish vendor niya. Ay nako, sayang naman. Akala ko pa naman wala pang napupusuan si Rosita. Meron na pala. Hala, sige na. Tulungan niyo na ako mag-amang magluto para sa Noche Buena natin. Bilisan niyo na. Gahon na tayo sa oras. Ako na magkakatay ng manok para sa tinola. Ikaw na magluto ng turon, Gino, at mag-igib ng tubig sa puso. Opo, itay. Mabilis ang kilos ng tatlo upang matapos kaagad ang kanilang kailangan na lulutuin para sa kanilang Noche Buena. Mga bandang 6:00, natapos na ang kanilang gawain. Nagpahinga muna saglit para sa pagsalubong sa Kapaskuhan. Kinabukasan, tinanghali na ng gising ang mag-amang Gino at Marco. Maging si Tasha, tanghali na ring nagising. Pagkabangon ni Gino, dumiretso siya sa kanilang bakuran. Dala-dala ang isang tasa ng kape
Gino, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga din po, Mang Magno. Maligayang Pasko ho. Ali po kayo, tuloy po kayo dito sa loob. Hindi na kailangan. May itatanong lang sana ako sa'yo. Tungkol po saan? May nakapagsabi sa amin, ikaw ang huling kausap ni Roger kahapon. Totoo ba yun? Ako nga po. Bakit po? Hindi pa kasi siya nakakauwi ng bahay namin. Simula pa kahapon, nag-aalala na kaming lahat sa kanya. Pumunta na rin kami sa palengke. Pero wala naman siya doon. Teka lang ho, Mang Magno. Ibig niyo pong sabihin, nawawala si Roger? Yun ang inaala namin. Dahil hindi naman siya basta-basta umaalis ng walang paalam. Kahit noon pa. Kahit gumapang pa siya sa kalasingan. Talagang umuwi na bahay yun. Kaya nga lang, aligaga kami. Dahil ito ang unang beses na hindi siya umuwi ng buong magdamag. Kung kailan naman magpapasko. Ganun po ba? Ang huli ko pong pagkakita sa kanya, kasama niya si Rosita. Si Rosita, yung bulag na nagtitinda ng saging. Opo. Hinatid niya po si Rosita pa uwi. Yun po yung huling beses na nakita ko po si Roger. Ganun ba? Kung ganun kailangan namin makausap si Rosita upang malaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Kaagad na umalis si Mang Magno matapos sabihin ni Gino ang tungkol kay Rosita. Dahil sa pagiging curious ay sumunod si Gino sa palengke. Hindi niya rin naman sigurado kung nagtinda nga si Rosita dahil kapaskuhan. Pero malaya pa lang siya tanaw niya na ang kumpulan sa harap ng lumang kariton ni Rosita at naruroon ang ibang kamag-anak ni Magno. Maging si Magno, siya man ay nanguna sa pagtatanong. Kung gano'n, nasaan ang anak ko Rosita? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya umuwi. Labis na kami nag-aalala sa kanya. Mang Magno, nagsasabi po ako ng totoo. Matapos niya po akong ihatid sa bahay, umalis din po siya kaagad. Sabi niya tutulungan niya raw po kayong magluto ng handa niyo para po sa Noche Buena. Kung umuwi siya kaagad, pagkagaling sa bahay mo, bakit hindi siya nakarating sa bahay? Mang Magno, huminahon po kayo. Hindi, Gino. Gusto ko malaman kung ano talaga ang nangyari kahapon. Nagsasabi po ako ng totoo. Wala po akong alam kung nasan si Roger. Bulag po ako. Hindi ko po alam kung saan direksyon siya pumunta. Basta po nagpaalam siya sa akin kaagad na aalis na siya. Hindi pwede ito. Hindi maaaring bigla na lamang mawala ang anak ko na parang bula. Rosita, kapag may nangyari masama sa anak ko, ikaw ang sisisihin ko. Ho? Bakit naman po ako? Dahil kung hindi kanya inihatid, edi sana hindi mawawala ang anak ko. Pero wala po talaga akong alam. Huwag ka nang magsalita. Tayo na mga kasama. Hihingi tayo ng tulong kay Kapitan. At ikaw, Rosita, ipagdasal mo na lang na walang mangyari masama sa anak ko. Dahil ikaw ang babalingan ko. Rosita, pasensya na. Huwag mo nalang intindi si Mang Magno. Magulo lang ang isip nun, pero mabait yun. Nagkaganon lang siguro yun dahil nawala si Roger. Pero mabait yun. Wala yung kaso ng pananakit o kahit na anuman sa baryo. Salamat, Gino. Naiintindihan ko naman siya eh. Kahit sinong magulang, ganun talaga ang mararamdaman kapag nawawala ang anak nila. Tutulungan na kita sa pagtitinda ng mga saging mo. Huwag na. Salamat na lang. Uuwi na rin siguro ako. Mukhang walang bibili masyado ng paninda kong saging ngayon. Kung sa bagay may punto ka. Halos lahat ng tao abala sa kanya-kanyang bahay. Salamat talaga, Gino. Napakabait mo sa akin. Wala yun. Pero ano kaya talagang nangyari kay Roger? Saan talaga siya pumunta? Matapos kanya maiatid kahapon. Ha? Hindi ko alam. Pati tuloy ako nakukonsensya.
Kasi kung hindi niya ako hinatid kahapon, hindi siya mawawala. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Malalaman din natin kung ano talaga ang nangyari kay Roger. Tiwala lang. Tumango na lamang si Rosita kay Gino. Bago matipid ng humiti, lumabas ang 2 dimple nito sa pisngi na lalong nagpatingkad ng taglay nitong ganda. Bahagyang napalunog si Gino. Hindi pa man siya nakakapagsalita uli, nagpaalam na si Rosita. Sinubukan niyang alokin ito na ihatid, tumanggi ito uli, kaya hinayaan na lamang siya ni Gino. Nang sumunod na araw, patuloy pa rin ang paghahanap sa pamilya ni Magno, pero hindi pa rin natatagpuan namang ito. Kaya marami ng haka-haka ang kumalat sa baryo tungkol kay Roger. Alam nyo, kung hindi nadali ng masasamang loob yung si Roger, malamang sa malamang nadali na ng aswang. Marieta, ano ka ba naman? Kadalaga mong tao eh. Kung ano-anong chismis yung pinapakalat mo. Anong aswang pinagsasabi mo dyan? Aling Tasya, totoo pong sinasabi ko. Ang lolo ko'y isang albularyo. Ang sabi niya sa amin, may aswang dito sa baryo natin. Nararamdaman niya raw ang aura at presensya ng aswang. Marieta, wala nang aswang sa panahong ito. Noong panahon siguro ng kanununuan namin, siguro meron. Pero ngayon wala nang ganyan. Oh, bahala kayo kung ayaw niyo maniwala sa akin. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. Aling Gina, pagbilhan nga po ng sabong pampaligo. Tasha, sino ba yung kausap mo dyan? Si Marieta, apo ni Lakay. Yung albularyo sa bundok. Sino pa ba? Wala namang ibang albularyo dito sa baryo natin eh. Mukhang hindi apo ng albularyo. Ang gandang dalaga eh. Parang taga-syudad. Marco ha, yung mata mo. Dudukutin ko talaga yan. Bakit naman? Wala naman akong ginagawang masama. Anong wala? Kung makatingin ka kay Marieta, daig mo pa yung batang nakakita ng artista. Nako, ang asawa ko talaga. Wala namang masama kung pupurihin ko ang kagandahan ni Marieta. Maganda naman talaga siya, di ba? Hindi ba ikaw din? Hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Aray ko naman. Bakit mo naman ako sinapok, mahal? Nasakit ah. Ewan ko sa'yo. Ay, mamasada ka na nga. Yung anak mo kanina pa umalis, tapos ikaw, narito ka pa rin sa bahay. Abay, tanghali na, Marco. Wala ka ng pasahirong aabutan. Ito naman nga, alis na nga. Alis na ako, mahal. Kamagalit. Kundi tatanda ka niyan lalo. He! Mauna ka! Pabirong nag-flying kiss si Marco sa asawang si Tasha. Si Tasha naman, kunwaring galit, pero kinikilig din naman dahil sa ginawa ni Marco. Matagal ng kasal si Marco at Tasha at kahit isang beses, hindi nagtaksil si Marco sa kanya. Kaya naman, kampante siya dito, lalo na't medyo may edad na rin sila. Samantala, si Marco naman, habang naghihintay ng pasahero sa kanto, namataan niyang naglalakad si Rosita. Bit-bit itong mga pinamiling saging. Pinagmamasdan ni Marco ang mainit na sikat ng araw at pawisang si Rosita. Kaya naman, pinaandar niya kanyang tricycle at pinuntahan ang dalaga. Rosita, sumakay ka na ng tricycle ko, ihatid na kita sa palengke. Sino po kayo? Ako si Marco, ang tatay ni Gino. Kilala mo naman siguro si Gino, hindi ba? Opo, nakakausap ko po siya minsan. Kung ganon, ihatid na kita. Mukhang mabigat yung mga bitbit mo. Nasira po kasi yung kariton ko. Nako, tamang-tama pala. Halika na't ihatid na kita. Sandali at bababa ako, tutulungan kitang maisakay ang mga bitbit mo, ha? Salamat po talaga. Medyo may kabigatan nga po itong mga bitbit ko. Nako, hanga ako sa'yo. Sa kabila ng kalagayan mo, hindi mo magawang sumuko sa buhay. Kabisado mo mga daanan patungo sa palengke. Nakasanayan ko na rin po. Isa pa, wala naman po akong ibang aasahan kung hindi ang sarili ko. Tama ka.
At sa panahon natin ngayon, kailangan lumaban para mabuhay. Ayan. Naisakay ko na tuloy ang mga dala mong paninda. O, di ba? Alika, aalalayan kita papasok ng tricycle. O, dito. Salamat po ulit. Dahan-dahan lang baka tumama ang ulo mo sa bakal. Habang inaalalayan ni Marco si Rosita, papasok ng tricycle, hindi maiwasang maamoy ang natural at mabangong halimuyak ng dalaga. Noon niya lamang ito na pagmasdan ng malapitan. Totoo nga pala ang sinasabi ng kanyang mga kumpare. Maganda talaga si Rosita, kahit bulag ito. Hindi yun kailanman nakabawas ng taglay nitong kagandahan. Inihatid ni Marco si Rosita sa pwesto nito sa palengke. Kaagad niyang hinanap si Gino. Ngunit wala ito sa tindahang pinagtatrabahuhan bilang bodegero. Isang bagay na ikinahinga niya ng maluwag. Nang maibaba na ang mga paninda ni Rosita, agad itong nag-abot ng bayad. Ngunit tinanggihan iyon ni Marco. Hindi niya pa alam kung bakit, basta't ayaw niyang tanggapin ang pera. Lumipas ang mga araw, lalo pang nahumaling si Marco sa paghahatid at pagsundo kay Rosita sa kanto. Kahit wala siyang maisakay na ibang pasahero, ayos lamang sa kanya. Isang araw, nagtaka si Tasha kung bakit napakakaunti ng perang iniaabot sa kanya ni Marco. 300? Bakit? Anong masama sa 300? Marco, kulang pa pambili ng bigas at ulam to eh. Tasya naman, pagkasyahin mo lang. Bumili ka ng noodles at sardinas. Yung mumurahing bigas. Yung NFA lang. Yun ang bilhin mo muna. Hindi pa ako makadilensya ng marami ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo, Marco? Bakit ito lang ang kita mo? Araw-araw ka namang umaalis at namamasada? Hindi naman ganito kakaunti ang kinikita mo noon. Kita mo lang to sa isang araw eh. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ikaw kaya mamasada. Dami mong reklamo eh. Hoy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Tapos, sumisigaw ka na, hindi naman ako nakikipag-away sa'yo. Yun ang pinupunto mo eh. Doon din ang punta nun. Ang pagtatanong mo. Marco! Aalis na ako Bahala ka ng pagkasyahin yan. Yan perang bigay ko sa'yo. Walang yung lalaki niyo na. Hoy! Marco! Marco! Bumalik ka dito! Saan ka pupunta? Marco! Dahil sa lakas ng boses ni Tasha, nagising si Gino. Nagbungas-bungas pa ito ng lumabas ng silid at nilapitan ng ina. Nahalata ang iritasyon sa muka. Yun ang unang beses na makarinig si Gino ng sigawan mula sa kanyang mga magulang, kaya labis ang kanyang pagtataka. Kaagad niyang inabutan ng tubig si Tasha at hinihintay munang kumalma bago niya tinanong kung ano ang nangyari. Yung ama mo, pinagtaasan ba naman ako ng boses? Nagtatanong lang naman ako kung bakit ang konti ng binigay niya sa aking pera galing sa pamamasada niya. Abay, kung ano-ano na pinagsasabi. Bakit ho ba, inay? Magkano ho ba yung inintrigan niyang pera? Baka naman ho kasi talaga matumal ang pasada niya kaya kunti lang yung nakayanang ibigay. Gino, maraming estudyante ngayon patungong bayan. Doon pa lang, paldo na siya eh. Pero alam mo ba kung magkano lang ang binigay niya sa akin? Ha? 300! Ho? Abay, ako tinga. Paano nangyari yun? Hindi naman pumapalya si tatay sa pamamasada. Yun na nga eh. Nagdududa ako. Hindi kaya nagsusugal yung tatay mo, Gino? At doon nauubos ang kwarta niya? Hindi ko alam, Nay. Pero hindi naman nagsusugal si tatay eh. Aalamin ko kung ano nangyayari. Hindi pwedeng ganito. Bigla niya na lang akong aawayin nang hindi ko naman alam kung anong nangyayari. Hindi na lamang kumibo si Gino, ngunit maging siya. Napaisip na bigla sa pag-iiba ng kilos ng kanyang ama. Kilala niyang masinop at mapagbigay at laging inuunawa ni Marco ang kanilang pamilya.
Kaya kahit mahirap lamang sila kailanman, hindi niya naranasan ang magutom dahil sa pagiging responsable ng kanyang ama. Matapos pa ang pag-uusap nila ng kanyang ina, nagpasya si Gino na umalis, pumunta sa bayan. Binigyan niya ang kanyang ina ng dagdag na pera para sa kanilang budget sa bahay. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad nang makasalubong niya si Marieta kasamang ilan sa mga kaibigan nito. Ikaw si Gino, di ba? Ako nga, bakit? Ikaw yung huling nakakita kay Roger bago siya nawala. Ako nga, bakit mo tinatanong? Alam mo ba yung lolo ko? Ginamit niya yung tawas niya para mahulaan kung nasaan na si Roger. Anong ibig mong sabihin? Hello? Di ba? Matagal nang nawawala si Roger. Simula pa nung Pasko. Eto nga't magbabagong taon na. Hindi pa rin siya nakahanap. Balita ko nga. So ito nga, nagtawas yung lolo ko. Alam mo ba kung anong nakita niya sa tawas? Ano? Wala na si Roger. Ano wala na? Ang hina mo namang umintindi. Wala na. Meaning, tsugi na. Deads, patay, tigok, ganun. O, gets mo na? Ano? Hoy, ikaw huwag kang magpapakalat ng kung ano-ano. Ay? Hindi pa nga natatagpuan yung tao, idineklara mong patay na. Totoo yun. Yun ang sabi ng tawas ng lolo ko. Albularyo ang lolo mo. Paano niya masasabing patay na si Roger? Patay nga sabi. Pinatay ng aswang. At hindi lang yon. Sabi ni lolo, hanggat hindi nahuhuli ang aswang, patuloy pa raw itong mambibiktima. Kaya mag-iingat ka. Baka ikaw nang sumunod na bibiktimahin ng aswang. Rawr! Baliw ka ba? Tumigil ka nga. Oy, matatakutin ka pala, Gino, ha? Pero ingat ka. Baka ikaw na nga ang susunod ng aswang. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Baliw ka eh. Baliw daw ako. Ha? Sa ganda kong to? Huwag kang mag-alala. Ipapatapos ko kay Lolo. Aalamin ko kung matitegi ka rin. Baliw! Dinig ni Gino ang tawanan ng mga kaibigan ni Marieta. Tinapunan ng tingin ni Gino ang babae. Maganda si Marieta. Matangkad, morena, balingkinitan, chinita, na mas lalong nagpapamukhang mataray sa anyo nito. Isali pa ang kulay ng buhok ng babae, itim na itim at mayayabong, at ang mahabang pilik mata ng babae. Hindi akalain ni Gino na may ganong klaseng ugali ang dalaga. Kilala kasi ang pamilya nitong nakatira sa bundok. Lalo na ang lolo nitong isang misteryosong albularyo. Gayunpaman, napaisip at kinilabutan siya sa sinabi nito tungkol kay Roger. Paano nga kung patay na ang lalaki at totoo ngang may aswang? Sa mga isiping yun, nakaligtaan ni Gino ang tungkol sa kakaibang kilos ng kanyang ama. Samantala si Marco naman, kasalukuyang nasa palengke ng mga oras na yun. Binilang kita ng merienda, Rosita. Sana magustuhan mo. Eto, masarap itong tindang suma ni Dolores. Maraming salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Nahihiya na ako sa iyo eh. Palagi mo na akong inihahatid at sinusundo sa kanto. Tapos hindi mo pa ako sinisingil ng pamasahe. Masaya ako sa ginagawa ko, Rosita. Huwag mong alalahanin ang latang yun. Kahit araw-araw kitang ihatid sundo, hindi ako magrereklamo. Ikaw kasi, ayaw mo ba kasing ihatid kita mismo sa bahay mo? Hindi ka ba natatakot? Natatakot saan? Sa mga chismis. Dahil sa akin nawala daw si Roger. Sus, hindi mo naman kasalanan kung nawala si Roger, di ba? Hindi nga. Kaya nga wala naman akong dapat na ikatakot. Ikaw ang bahala. Kung ganun, papayagan mo na akong maihatid ka mismo sa bahay mo. Pag-iisipan ko muna. Malaki ang ngiti ni Marco habang pinagmamasdan ang maamo at magandang mukha ni Rosita. Hinding-hindi nagsasawa si Marco na pagmasdan ang kagandahan ng dalaga. Nasa ganun siyang ayos, hindi niya namamalayan
May mga tsismosa nang nakakakita sa kanya sa magiliw nitong pakikipag-usap kay Rosita. Maging ang paghatid niya sa kanto at sa paghihintay nito kinabukasan, lahat ng yun nakarating sa asawa nitong si Tasha. Ayan, mukhang masarap na itong niluto kong adobong manok sa gata. Tsaka magugustuhan ito ni Rosita. Mukhang pinapasarap mo pa talagang pagkakaluto mo. Ah, Tasha, bakit nandito ka pa? Akala ko ba pupuntahan mo si pinsan mong si Karen? Oo, sana. Kung wala akong nababalitaan. Ha? Anong nababalitaan mo? Tungkol saan? Maliban sa nawawalang si Roger, mayroon pa palang kababalaghan na nangyayari dito sa baryo natin. Talaga? Ano bang kababalaghan? Nagmamaang-maangan ka pa talaga, Marco? Kasi hindi ko naman talaga alam. Magtatanong ba ako kung may alam ako? Ikaw ang tinutukoy ko! Ako? Anong tungkol sa akin? Ang sarap mong hambalusin! May nakakita sa'yo. Palagi kang nasa pwesto ni Rosita. Palagi mo raw sinusundo at hinahatid. Ano naman ang masama doon kung nagmamagandang loob lang naman ako sa kanya? Kawawa naman kasi. Nasira yung mga gamit niya at yung karito niya nasira kaya tinulungan ko na. Kaya ba wala kang kita sa pamamasada? Dahil lahat ng oras mo, ginugugol mo lang dyan kay Rosita. Tasha, pwede ba? Ang liit na bagay pinapalaki mo. Talagang palalakihin ko pa. Ayos lang sana sa akin. Kung isang beses ka lang nagmamagandang loob, pero araw-araw mo nang sinusundo, tumatambay ka pa sa pwesto niya. Aba. Ibang usapan na yan, Marco. Aba, hoy. Kung makapagselos ka parang ang bata-bata pa natin. Parang gwapo-gwapo ko. Pero bahala ka kung ano gusto mong isipin. Basta ako, wala akong ginagawang masama. Ay! Saan ka pupunta, ha? Sa tuwing sisitahin kita, palagi mo na lang akong nilalayasan. Buisit ka! Ibibigay ko itong niluto ko sa kanya. Saan mo dadalhin Ang yung igay mo ulam kasi. mo? Saan mo dadalhin ang ulam na yan? Anong pakialam mo sa akin? Niluto ko ito at may karapatan akong dalhin at ibigay kahit saan ko gusto. Marco, walang iya ka talagang lalaki ka. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, ha? Parang wala ka sa sarili mo. Pabayaan mo nga ako. Kailangang madala ko to sa kanya. Tsak, magugustuhan niya ito. Sino? Marco, bumalik ka rito! Buisit na yun. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Kanino niya ibibigay yung niluto niyang ulam? Kay Rosita ba? Abat, gago talagang asawa kong tuwa. Hindi napigilan ni Tasha ang galit sa asawa, lalo na sa mga nasagap niyang chismis tungkol kay Marco at Rosita. Hindi pa nakatulong doon ang kakaibang kilos ni Marco at kung paano siya nito pakitunguhan. Kaya naman, sinundan niya si Marco. Gusto niyang alamin kung totoo ba talaga ang mga balitang nakarating sa kanya. Pagkarating niya sa palengke, kaagad niyang namataan ang tricycle ng kanyang asawa. Nakaparada ito sa harap ng pwesto ni Rosita. Kita niya rin mula sa kanyang kinatatayuan kung paano nito nginitian ang bulag na dalaga. Kung paano nito asikasuhin ang babae. Maging ang iniluto nitong ulam, ito pa mismo ang nagsandok at nagsubo kay Rosita. Gustong sugurin ni Tasha ang asawa. Nang biglang may humawak sa kanyang braso. Nay, anong ginagawa niya rito? Sinundan kong walang hiya mo, Ama Gino. Ano ho? Bakit nag-aaway kayo ni tatay? Paano hindi kami mag-aaway? Tingnan mo ginagawa ng walang hiya mong ama. Teka, bakit nandyan si tatay sa pwesto ni Rosita? Gino, ikaw ang nagtatrabaho dito, malapit sa pwesto ng babaeng yan. Tapos hindi mo man lang napapansin, hinahatid sundo yan ng tatay mo at ngayon ay ipinagluto pa ng ulam? Ngayon ko lang nakita eh. Pero bakit naman ipinagluto ni tatay si Rosita ng ulam?
Katulad ng ginagawa niya ngayon. Malamang. Baka kabit na yan ng tatay mo yung babae niyan. Sandali nga, susugurin ko sila. Sandali, Nay, huwag kang mag-iskandalo. Sa bahay niyo na lang pag-usapan ni tatay. Ako pa talagang mag-iiskandalo? Tingnan mo. Tingnan mo ang ginagawa ng tatay mong yan. Tama ba yan, ha? Tama ba yan? Andun na ako, inay. Pero mas maraming tao rito ang makakakita kung dito kayo mag-aaway. Ayoko mas lalo pa tayong maging tampulan ng chismis. Galit na inalis ni Tasha ang mga kamay ni Gino na nakahawak sa kanyang braso. Saka padabog na umalis sa kinaroroonan niya. Matalim niyang tiningnan si Marco at Rosita. Hindi niya akalain na magagawa yun ni Marco sa kanya. Sa tagal ng panahon nila mag-asawa, si Gino naman hindi makapaniwala sa ikinikilos ng kanyang ama. Hindi naman kasi ito ganun. Minatyagan niya ang kilos ng kanyang ama at ni Rosita. Nang makitang sumakay si Rosita, dala ang mga paninda nitong saging sa tricycle ng kanyang ama, ay kaagad na nagpaalam si Gino sa kanyang kaibigang si Lino na aalis muna saglit. Kaagad naman itong pumayag. Kaagad na sinundan ni Gino ang tricycle ng ama gamit ang motor ng kanyang kaibigan. Nakita niyang huminto ito sa kanto kung saan dumadaan si Rosita pa uwi. Masayang inaalalayan ni Marco si Rosita pababa ng tricycle. Nakita niya rin na hindi nag-abot ng bayad ang babae. Doon na nabuo ang hinala ni Gino na marahil tama nga ang hinala ng kanyang ina na may pagtingin nga ang kanyang ama sa dalagang si Rosita. Mabuti naman at umuwi ka pa. Tasha, hindi ka pa rin ba tapos sa kangangawa mong yan? Sinundan kita, Marco. Nakita ko. Pumunta ka sa pwesto ng Rosita na yon. At hindi lang yun, ha? Dinalhan mo pa siya ng ulam na niluto mo dito sa bahay. Oh, wala naman akong ginagawang masama. Tinutulungan ko lang si Rosita. Huwag ka nang magsinungaling. Maraming nakakita sa'yo. Tapos magsisinungaling ka pa? Ako mismo nakakita sa'yo. Ewan ko sa'yo. Bahala ka kung anong isipin mo. Matutulog na ako at pagod ako. Ganun lang yon. Hindi ka malang magpapaliwanag sa akin. Hahayaan mo na lang na mabaliw ako sa kakaisip kung anong meron sa inyo ng babaeng yon. Ano pa ba gusto mong ipaliwanag ko sa'yo? Ang kulit-kulit mo naman. O bahala ka na sa buhay mo! Ah! Hintik na yun. Nagbago na talaga siya. Hindi naman siya dating ganito. Pero simula na makahalubilo niya si Rosita, nag-iba ng ugali niya. Nay? Gino, anak, mabuti naman at narito ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko diyan sa tatay mo. Ibang-iba na siya, Gino. Sa tingin niyo, Nay, ano talaga kayang nangyayari kay tatay? Marami din ang nakapagsabi sa akin. Palagi nga raw niyang inihatid sundo si Rosita. Palagi rin siyang naruroon sa tindahan nito. Tinatiming niya na wala ako sa tindahan ng amo ko. Ano pa ba? Alam mo, gusto ko nang maniwala kay Marieta Anong sabi ni Marieta? na may aswang dito sa baryo natin. Nay, nagpapaniwala na naman kayo kay Marieta. Malang sasabihin niya yun na may aswang. Kasi maraming magpapagamot sa lolo niya. Ewan ko, Gino. Pero sa nangyayaring ito sa tatay mo, hindi ko na alam kung makakapag-isip pa ako ng matino. Natigilan si Gino sa sinabi ng kanyang ina. Umalis ito habang umiiyak at naiwan siya sa kusina. Napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Iniisip kung ano ang gagawin niya sa huli. Naisipan niyang kausaping kinabukasan ang ama, kaya naman maaga siyang nagising. Dahil alam niyang maagang bumabangon si Marco upang mamasada. Inabangan niya ito sa kusina. Kaya nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid ng kanyang mga magulang, kaagad siyang kumilos upang salubungin ang kanyang ama. Pero ganun na lamang ang pagtataka nito nang makita si Marco.
Kailangan ko umalis. Kailangan ko siyang makita. Ayaw ko dito. Aalis na ako at gusto ko siyang makita. Mababaliw ako kapag hindi ko siya makita. Tay? Ayos lang po ba kayo? Huwag mo kong kausapin. Ayaw kitang kausap. Tay, ano bang nangyayari sa inyo? Aalis ako. Ayaw ko dito. Gusto ko siyang makita. Anong nangyayari? Nay, si Itay. Hindi ko makausap ng matino. Parang kinakausap niya ang sarili niya. Ano? Hoy, Marco! Huwag mo nga kaming paandaran, ha? Umiiwas ka lang yata na pag-usapan mga pinaggagawa mo eh. Gusto ko siya makita. Siya gusto ko makita. Aalis na ako. Pupuntaan ko siya. Tay, saan kayo pupunta? Marco! Bumalik ka nga dito? Saan ka na naman pupuntang damuho ka? Bumalik ka dito, ano ba? Marco! Susundan ko siya, inay. Dito lamang po kayo. Sige, Gino. At baka magpunta na naman siya sa babaeng bulag na yon. Kaagad na sinundan ni Gino si Marco. Nakita niya man agad ito na tila naglalakad ng wala sa sarili. Para itong may sariling mundo, nagsasalita na mag-isa. Kaya naman, ang iba nilang kapitbahay na naglilinis sa kanilang bakuran ay napapatingin kay Marco at napapakunot noo pa. Kaagad na hinila ni Gino ang ama. Inakay, pabalik ng kanilang bahay. Nagsasalita rin ito na tila wala sa sarili. Aalis ako. Gusto ko siya makita. Sabi ko, bibilang ko siya ng ulam. Iatid ko siya. Sabi niya oo daw. Tapos ayaw niya naman. Diyos ko, ano bang nangyayari dito sa tatay mo, Gino? Hindi na normal itong inaakto niya. Gusto ko siya. Gusto Parang- ko siya makita. Ayaw ko mang isipin pero parang nababaliw siya. Nay, hindi naman siguro. Mabuti pa, huwag niyo siyang papaalisin dito sa bahay. Maghanap lang ako ng paraan para madala natin sa Itay sa ospital. Sige anak, dahil nag-aalala na talaga ako sa kanya. Kahit nasaktan niya ako nitong mga huling araw, hindi ko pa rin naman matim na makita siyang ganyan. Huwag niyo ko ilalayo sa kanya. Hindi. Mapapaliw ako. Ayoko ay mabaliw. Gusto ko siya. Kailangan ko siya makita. Sasama na ako sa'yo. Aalis po ako, Inay. Pagkakuha ko po ng pera, dadalhin po natin kaagad si Itay sa ospital. Nagmamadaling umalis si Gino sa kanilang bahay. Late na siya sa kanyang trabaho pero kinailangan niyang pumasok. Gusto niyang mangutang ng pera sa kanyang boss upang madala ang kanyang ama sa ospital. Lumipas ang maghapon. Hindi siya lumapit sa pwesto ni Rosita. Marami siyang nakikitang mga kalalakihang umaali-aligid sa babae. Pero hindi doon natuon ang kanyang pansin. Kaya hindi niya alam kung anong oras umalis si Rosita sa pwesto nito. Inabutan na siya ng dilim, sakay hintay sa kanyang boss na lumabas sa maliit nitong opisina. Kaagad siyang nakiusap ng cash advance sa sahod. Sa kabutihang palad, pumayag naman ito. Paalis na sana siya nang mamataan niya si Rosita na nag-aayos ng mga tira-tira nitong paninda kahit pa may pag-aalilangan. Dahil sa kanyang nakita at sa chismis dito tungkol sa kanyang ama, hindi niya pa rin magawang tiisin ito. Kaya naman, nilapitan niya ito para tulungan. Rosita, anong ginagawa mo dito? Sarado na ang palengke tapos nandito ka pa? May naiwan lang ako. Babalikan ko lang. Anong naiwan mo? Gamit? Gusto mo tulungan kita? Kung hindi nakakaabala sa'yo, Okay lang. Hindi naman kaya ng konsensya ko. Napabayaan na lang kita rito. Lalo pat mag-isa ka lang. Delikado. salamat. Ang bait mo talaga, Gino. Maliit na bagay. Aalalayan na kita. Dito na tayo dadaan. May ilaw dito. Paano mo nalaman na may ilaw gayong
bulag ka. Sensitive kami sa pandinig. Naririnig ko yung basing ng ilaw. Grabe ano? Nakakahanga naman kayo. Para ka rin palang nakakakita sa gabi. Minsan nga nakakalimutan ko na bulag ako. Ha? Dati rin kasi ako nakakakita bago ako nabulag. Kaya alam ko kung gabi na o umaga pa lang. Kinasanayan ko ng ihip ng hangin at ang tunog ng mga sasakyan. May aswang! May aswang! Ano yun? May aswang daw. Sige na, iwanan mo na ako. Ano? Iwanan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Pero parang hindi ko naman kayang iwan ka sa ganitong kalagayan. Sanay na ako sa ganito. Sige na, umalis ka na. Tumakbo ka na at iligtas mo ang sarili mo. Ay, Diyos ko! Aswang ha! takbo na, Gino! Iligtas mo ang sarili mo! Oo! Oo! Hindi siya dapat makawala. Hindi dapat. Nararamdaman kong nakalayo na si Gino. Hahadlangan ko ang aswang na to. Bibilisan kong pagtakbo ka. Diyos ko, hindi ko akalain na totoo ang aswang. Dito ako magtatago. Oh, si Rosita, nasaan na siya? Baka kung anong nangyari sa kanya. Bakit ko naman kasi iniwan? Sinabi niya tumakbo ako. Oh, may naririnig ako mga yapag. Sisilip ako dito sa kinalalagyan ko. Oh, ayan. Diyos ko! Ano itong nakikita ko? Naglalakad siya patalikod. At sobrang bilis niyang maglakad patalikod. Bulag siya pero bakit? Bakit ganun siya kabilis maglakad? Tinulungan niya ako makalayo kanina sa aswang. Pero ang ipinagtataka ko ngayon, bakit ganun siya kabilis maglakad ng patalikod? Oh, ano ba talaga siya? Anong klaseng bulag siya? Bulag ba talaga siya? Kailangan kong makalis dito. Hindi ako pwede magtagal dito. Litong-lito si Gino sa mga nangyayari. Ang biglang pagsulpot ng aswang. Ang nakita niya kung gaano kabilis maglakad si Rosita sa dilim ng patalikod. Para siyang namamalikmata o nananaginip lang. Hindi niya maunawaan. Pagkarating niya sa bahay nila, nangunot ang noo. Bigla siyang tumakbo papasok sa kanila bahay. Doon niya naabutan si Tasha, tuliro at umiiyak. Nay, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan si tatay? Lumabas lang ako saglit para bumili ng sahog sa uulamin natin ngayong gabi. Pagbalik ko dito sa bahay, wala lang tatay mo. Hindi ko na siya makita, Gino. Ano? Hindi naman yata posible yun. Hindi ko rin alam, Gino. Nagtanong-tanong na ako sa iba nating kapitbahay. Pero hindi raw nila nakita ang tatay mo. Diyos ko. Ano ba namang nangyayaring ito? Kanina sa palengke, may sumugod na aswang. Tapos ngayon nawawala si tatay. Aswang. Ano ibig mo sabihin? Tinulungan ko si Rosita kanina. Tapos bigla na lang may sumugod na aswang. Nagkagulo na yung mga tao na naiwan sa palengke. Diyos ko. Baka nabiktima ng tatay mo ng aswang, Gino. Nay, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Halay po kayo, hanapin natin si tatay. Baka naririyan lang siya sa tabi-tabi. Ano ba itong nangyayari sa pamilya natin? Nag-umpisa lang naman to na makipaglapit ang ama mo sa bulag na tindera ng saging. Huwag na muna tayo mambitang inay. Hanapin na muna natin si tatay. Hinanap nga na mag-ina si Marco. Tumulong na rin ang iba pa nilang kapitbahay. Ngunit sumapit ang madaling araw. Hindi pa rin natatagpuan si Marco. Iyak ng iyak si Tasha. Samantalang tulala naman si Gino. Hindi nila maisip kung saan nagtungo si Marco. Nasa ganung ayos sila na mag-ina nang lapitan sila ni Magno.
Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyo. Hindi ko nga rin alam, Magno. Bigla na lang nag-iba ang kilos ni Marco. Pagkatapos, bigla na lang siyang nawala. Katulad ng nangyari kay Roger. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung nasaan siya. Pero may hinala ako. May kinalaman si Rosita sa pagkawala ng anak ko. Paano niyo po nasabi? Siya lang naman ang huling kasama ng anak ko. Bago siya tuluyang nawala, katulad ng nangyari kay Marco. Ano? Maraming nakakita kay Marco na nakikipaglapit siya sa babaeng yun. Pagkatapos, nangyari uli ito. Nawala din siya. Kaya napagdesisyon na namin, napuntahan siya sa bahay niya para mag-aalaman na. Pupuntahan niyo po ang bahay ni Rosita? Oo, para malaman natin ang katotohanan sa pagkatao ng babae na yun. Katulad ng sinabi ni Magno, kasama ang iba pang mga taga-baryo, pinunta nila ang maliit na bahay ni Rosita na matatagpuan sa dulo ng kanilang baryo. Tahimik ang lugar. Tanging ang mga tunog ng ibon at kulisap lamang ang maririnig. Ilang ulit nilang tinawag ang pangalan ng babae, pero wala ito roon. Tinakasan tayo ni Rosita. Wala siya dito. Umalis siya. At saan naman siya maaaring magpunta? Bulag siya. Hindi siya basta-basta makakalayo ng ganun-ganun na lang. Hindi siya ordinaryong tao. Tama ang hinala namin. Isa siyang asawang. Dapat siyang managot sa mga ginawa niya at kailangang maibalik ng anak ko at si Marco. Nay, Kung ganon, kailangan natin siyang mahanap agad. Dahil hindi ko na alam ang gagawin ko kapag hindi pa rin mahanap ang asawa ko. pero parang naglahong parang bula si Marco, Roger at Rosita. Ilang beses sinanap sila ng mga taga-baryo, pero walang bakas ng babae silang nahanap. Si Tasha naman, araw-araw na nagdarasal na sana mahanap ang kanyang asawa. Samantalang si Gino, araw-araw pumupunta sa bahay ni Rosita. Nagbabaka sakaling bigla itong bumalik. Isang araw, habang nagsasara si Gino ng tindahan, biglang namataan niya si Marieta. Mukhang kagagaling lang nito sa isang kilalang grocery store sa kanilang baryo. Base sa mga bitbit nitong plastic bag. Gino? Marieta, ikaw pala. Kumusta ka? Hindi niyo pa rin nahahanap ang tatay mo? Hindi pa rin. Naawa nga ako kay inay. Araw-araw na lang siya umiiyak at nagdarasal na sana bumalik si tatay. Sabi ko naman kasi sa'yo, matutulungan ka ng lolo kong albularyo. Naniniwala ka ba talaga sa aswang, Marieta? Oo naman! Para saan pa at naging apo ako ng isang albularyo kung hindi ako naniniwala sa aswang? Sayang. Bakit, Gino? Noong gabi, nung nawala si tatay, kasama ko nun si Rosita. Kaya naguguluhan ako kung pagdududahan ko ba siya. Kasi magkasama kami nun. Narito siya sa palengke. Tinulungan niya ako na makalayo sa aswang. Ganun ba? Oo. Pero isang bagay lang ang ipinagtataka ko ng gabing yun. Ano? Nakita ko siya. Naglalakad ng mabilis. Ha? Oo. Hindi lang basta lakad. Kundi naglalakad siya ng patalikod. Napakabilis niya, Marieta. Parang normal lang siyang tao na nakakakita. Gino, sumama ka na sa akin. Kailangang makausap ang lolo ko hinggil sa bagay na yan. Matutulungan ka niya. Sige, pupunta ako sa inyo. Alam ko naman ang daan eh. Pero kailangan ko munang umuwi sa bahay. Sisiguraduhin ko maayos lang ang lagay ni nanay. Sigurado ka? Hindi ka sasabay sa akin? Oo. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa inyo. Mga 8:00 siguro ng gabi. Nandun na ako sa inyo.
O sige, sasabihin ko kay Lolo ha. Hihintayin ka namin. Katulad ng sinabi ni Gino, umuwi na muna siya sa kanila. Siniguradong maayos ang lagayan ng kanyang ina. Hindi ito halos kumikibo, nanunod lang ito ng TV. Pero alam ni Gino, wala naman sa palabas ang utak nito. Kaya naman, nilapitan niya ito't kinausap ng saglit. Tangula ang sinagot ito sa kanya. Nang magpaalam siya na aalis, habang nasa daan si Gino, patungo sa bahay ng lolo ni Marieta. Naramdaman niyang mas kumakapal ang dapyo ng hangin sa paligid. Inayos niya ang liwanag na dala niyang flashlight upang mas makita ang kanyang dinadaanan. Nahihirapan kasi siya dahil bukod sa maputik ang daan, matarik pa. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang maaninag niya ang isang pamilyar na muka. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Rosita. Rosita! Ikaw nga! Anong ginagawa mo dito? Alam mo bang hinahanap ka ng buong baryo? Marami silang tanong sa'yo na kailangan mong sagutin. Maging ikaw, Gino. Alam kong marami ka ring tanong sa akin, hindi ba? Oo, marami. Pero gusto ko malaman ang tungkol sa nakita ko ng gabing yun. Ha? Anong nakita mo? Nakita kitang naglalakad. Pero patalikod. Paano mo nagawa yun? Sumama ka sa akin, Gino. Sasabihin ko sa iyong lahat-lahat. Saan tayo pupunta? Sa bahay ko. Sa totoong bahay ko. Ha? Hindi alam ni Gino. Parang nahihipnotismo siyang sumunod kay Rosita. Nakita niya kung paano ito maglakad sa dilim na parang nakakakita. Mas lalo siyang napasinghap nang muli itong maglakad ng patalikod. Kinilabutan si Gino. Pero parang may sariling buhay ang kanyang mga paa na sumusunod sa babae. Hanggang makarating sila sa kasukalan ng gubat, doon ay may isang bahay na matatagpuan. Sa pagitan ng isang puno ng balete, hindi mo agad ito mapapansin dahil sa mga nagyayabungang mga damo sa paligid at sa harapan ng pinto. Pumasok si Gino sa loob ng bahay. Pagpasok niya, kaagad na sumalubong ang nakasusulasok na amoy. Napakabaho. Parang tapunan ng mga nabubulok na basura at amoy ng loob ng bahay. Pumasok ka sa loob ng aking tahanan, Gino. Akala ko, doon ka nakatira sa dulo ng baryo. Panglito ko lamang yun. Panlito sa mga tao? Oo. Sino ka ba talaga? Paano mo nagagawang makalagad ng patalikod? Anong klaseng nilalang ka? Magaan ang loob ko sa'yo, Gino. Pero tama siya. Kapag wala akong ginawa sa'yo, maaari mo rin akong ipahamak. Hindi kita maunawaan. Ano bang sinasabi mo? Gino, anak. Itay, narito ka. Maraming salamat sa Diyos at buhay kayo. Itay, umalis na tayo dito. Umuwi na tayo sa atin. Hinihintay ka na po ni nanay. Huwag na muna, anak. Dito lang muna tayo. Tay! Tay! Bakit niyo kasi nasakal? Tay, wag mo! Hindi ako makahinga! Tay! Parawan niyo na! Ano to? Anak niyo ako! Wala akong pakialam. Halika, dito tayo, anak ko. May ipatitikim ako sa iyong pagkain. Hindi! Itay, ano ba? Nasasaktan ako! Rosita, tulungan mo ako! Pasensya ka na, Gino. Ah! Hindi ko magagawa yan. Ang sakit ng lig ko! Ang ipit ng pagkakasakal niya sa akin! Nakikita mo ba ang pagkain na ito, Gino? Kainin mo. Pagkain lang ito. Ayoko! Ayoko! Mas lalo akong lumalakas. Salamat sa panibagong buhay. Mas lalong lumilinaw ang mga mata ko sa dilim.
mas maraming alay, mas magiging malinaw ang paningin mo sa dilim. Hindi. Hindi ka ang tatay ko. Hindi nga. Gusto mo bang makita ang tatay mo? Halika, dadaling kita sa kanya. Ah! Huwag mo ko hihilahin! Tulong! Ah! Tulong! Hindi alam ni Gino kung ano ang kanyang gagawin. Naisipan niyang lumaban, pero hindi kaya ng kanyang katawan. Parang may sumisipsip sa kanyang enerhiya na nagpapahina sa kanyang buong pagkatao. Hinila siya ng nilalang na kamukha ng kanyang ama patungo sa isang selda. Doon ay nakita niya ang isang bangkay. Ganun na lamang ang panghihilakbot niya nang makita kung sino iyon. Hindi! Hindi! Anong nangyari sa inyo? Putlang-putla siya at nakadikit ang mga balat niya sa mga buto niya. Halos lumuwa na rin ang kanyang mga mata. Hindi! Tay! Mga ulang hiya kayo! Demonyo kayo! Bakit niyo pinatay ang tatay ko? Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa tatay ko! Magbabayad kayo! Ngunit parang bingi si Rosita at ang kasama nitong nilalang na aswang umiiyak at halos mabasag ang lalamunan ni Gino dahil sa pag-iyak. Samantala, nagising si Tasha dahil sa katok sa kanyang pinto. Pupungas-pungas siyang bumangon upang tingnan kung sino ang kumakatok at umaasa sana na si Marco ang kanyang mabubungaran. Sandali lang! Nariyan na! Magandang gabi po, Aling Tasha. Marieta, bakit narito ka? At bakit kasama mo lolo mo? Narito kami upang itanong kung naririto ba si Gina. Hindi ko napansin. Sandali. Titingnan ko sa silid niya. Gino! Gino, anak! May naghahanap sa'yo dito sa labas! Gino! Ay, mabuti pa. Buksan kong kwarto niya. Aling Tasha! Nariyan po ba siya? Wala. Wala dito, anak ko. Diyos ko, nasan ang anak ko? Ang sabi sa akin ni Marieta ay nagmamalak na pumunta sa bahay ng anak mo. Opo, nagkausap po kami kaninang hapon. Sinabi niya sa akin na pupunta siya sa bahay bandang 8:00 ng gabi. Pero hindi po siya dumating. Hinintay po namin siya ni Lolo. Nag-alala na nga kami kaya kami pumunta dito eh. Hindi. Hindi pwede to. Nawawala na asawa ko. Bakit pati ngayon ang anak ko naman? Hindi maaari ito. Anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko? May nasabi po siya sa akin tungkol kay Rosita. Anong tungkol sa babaeng yon? Lumayas na siya sa baryong ito. Hindi na siya mahanap ng mga tao. Pati si Roger, si Marco, at ngayon si Gino. Lahat sila nawawala. Naririto pa rin siya. Nararamdaman ko pa rin siya. Malapit na siya rito. Magagawa natin siya matuntun. Bigyan mo ka ng mga gamit ng iyong anak at iyong asawa. Ngayon din, kukunin ko po Mang Emong. Beles lang! Beles! Nagmamadaling kumuha ng damit ni Gino at Marco si Tasha, saka ito ibinigay sa matandang albularyo. May ginawang orasyon ang matanda. Nagsalita na hindi pangkaraniwan. Sobrang kaba ni Tasha habang hinihintay kung ano ang sasabihin ng matandang si Emong. Nang magsalita ito at sabihin na magagawa pa nitong matuntun ang lugar kung nasaan si Gino, saka lamang nakahinga ng maluwag si Tasha. Papalabas na sila ng tarangkahan ng bahay nang maabutan nila
na nag-aabang na ang grupo ni Magno sa labas. Sinabi ng mga ito na sasama sila kahit saan man sila magpunta. Nakita kasi ng mga ito ang maglolo na nagtungo sa bahay ni Tasha at alam nila ang pakay ng maglolo dahil hindi naman madalas bumaba ng bundok ang matandang si Emong. Hindi na kumontra pa sa Emong at Tasha. Hinayaan nilang sumama sila Magno at ang mga tao patungo sa gubat at halos kalahating oras din ang ginugol nila upang mahanap ang lugar na sinasabi nila kay Emong. Laking gulat pa nila nang makita ang isang bahay na nasa pagitan ng ugat ng puno ng balete. Kaagad na pinalibutan ng mga tao ang naturang puno. Palibutan niyo! Palibutan niyo po na! Habang gumagawa ka ng orasyon, papasukin natin ang bahay. Palibutan natin ang bahay. Magsiga kayo ng apoy. Hindi natin hayaang makawala sila. Tayo na, Lakay. Pasukin na natin ang bahay na yan. Nararamdaman ko, kailangan ako ni Gino. Siya ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon naming makapangyarihan, bago ako tumapak sa lupang ito, ilayo mo ako sa matang masama. Sa nilikha mo na hindi mo hinirang. Bubuksan ko na po ang pintong ito. Oh, Diyos ko. Oh, ang baho. Parang patay na hayop. Ano ba yan? Anong ginagawa niyo dito? Kung ganon, totoo nga sinasabi ni Gino. Nakakakita ka sa gabi. Anak ko, Gino. Narito ka ba? Gino! Asawa ko. Tasha. Marco, narito ka? Oh, Diyos ko, maraming salamat at ligtas ka. Halika. Lumapit ka sa akin, Tasha. Nay! Huwag kang lalapit sa kanya! Hindi siya si tatay! Pinatay nila si tatay! Ano? Manahimik ka. Ano ginagawa mo sa anak ko? Pagmasdan ninyo kung paano ko pinatay ang lalaking inalay sa akin ni Rosita. Gino! Lolo! Parang hinihigop niya kaluluwa ni Gino! At unti-unti na siyang nawawalan ng buhay! Hindi! Wag! Huwag mong papatay ng anak ko! Gino! Gino! Pagkawalan mo siya, Sigmund! Pagkawalan mo siya! Sa pangalan ng Panginoong Diyos! Huli na. Patay na siya. Nahigop ko na ang enerhiya at kaluluwa niya. Sinaksak ni Rosita ang ninilang nakamukha ni Marco! Anong ginawa mo? Papalong. Bakit mo ito ginawa sa akin? Traitor ka. Alam mo ang kahinatnan ng ginawa mo. Mabubulag ka. At hindi ako tuluyang mawawala. Hindi ko nahahayaan na magkamit mong kahinaan ko ng tuluyan. Nilason mong puso't isipan ko sa kagustuhan kong makakita. Marami akong ipinahamak na mga tao. Nagsisisi ako na nag-alaga ako ng alagad ng dilim na isang tulad mong Sigbin. Hindi mo ko mapapatay ng tuluyan. Nagdidilim na ulit ang Rosita! paningin ko. Patawarin niyo sana ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Ikaw! Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mag-ama ko! Kung hindi ka dumating sa baryong ito, hindi mawawasak ang pamilya ko! Kampon ka ng demonyo! Kayo ng alaga mong Sigbin! Dapat ka mamatay! Walang ibang ginusuangan ako, kundi ang tunay at wagas sa pagmamahal mula sa'yo. Pero anong ginawa mo? Ipinakain mo sa alaga mong Sigbin, kapalit ang pasarili mong interes. Inaamin ko, napakalaki ng kasalanan ko sa inyong lahat. At kahit ilang beses akong humingi ng tawad at lumuhod sa harapan ninyo, hindi ko na maibabalik pa ang buhay na nawala. Dahil sa kasakiman ko
Dahil sa pagnanais kong makakitang muli kahit sa gabi lang. Nasilaw ako ng sigbin. Pero Aling Tasha, sa maniwala ka't sa hindi, minahal ko si Zino. Sinungaling ka! Kung minahal mo siya, hindi mo siya ilalagay sa sigbin na yan. Sarili mo lang minahal mo, Rosita. Ginamit mong ganda mo para makapang-akit ng biktima at ipakain mo sa alaga mo sigbin kapalit ng paningin mo sa gabi. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Pero hindi ko alam kung paano ang gagawin ko para tuluyang mawala ang sigbin. Susunugin natin. Lakay, kapag sinunog natin ang katawan ng sigbin, tuluyan na siyang mamamatay, hindi ba? Hindi siya tuluyang mamamatay. Hindi siya mamamag-uri ng sigbin na kumakain at nangangagat ng mga sanggol tuwing gabi. Isa lang ang alam kong paraan upang tuluyang mawala ang makapangyarihang sigbin. Ano ho kung ganon? Oo nga po, Lolo. Ano yon? Kapag namatay ang kinikilala nitong amo, ang taong inuuwian nito, Diyos ko, anong ibig mong sabihin? kailangan kong patayin ang sarili ko. Hindi! May iba pa naman sigurong paraan. Naway sa gagawin kong ito, matapos ang lahat ng kasamaang ito. Diyos ko! Sinaksak ni Rosita ang sarili niya. Patay na siya. Patay na rin pati ang sigbin. Bendisyonan natin gamit ang banal na tubig ang katawan ni Rosita. Sunugin niyo ang katawan ng sigbin. Bigyan na maayos na lamig ang mga namatay ninyong kaanak. Gino! Marco! Anak ka! Anak ko, Roger, anak! Anak ka! Roger! Katulad ng sinabi nila kay Emong, dinasalan nito ang katawan ni Rosita at inilibing. Samantalang ang katawan ng sigbing ay sinunog. Malungkot at naghihinagpis naman si Tasha dahil sa pagkawala ng kanyang dalawang mahal sa buhay. Pati na si Magno, ganun din. Simula nang mamatay si Rosita, wala nang gumagambala pa na aswang sa kanilang baryo. Naging tahimik na parang nilamon ng dilim ang malagim na pangyayaring yun sa kanilang lugar.